lahat tayo ay tumayo bilang pag-welcome at pagkilala sa batang ihahandog kasama ang kanyang mga magulang. Everybody, let's welcome Moraya Shanti Samote Galang. I recommend the couple of these team here at the front, please. Wow. Let's continue to remain standing as we read the Word of God tonight. Ating tingnan ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Makikita natin ito in the book of Mark chapter 10, verses 13 to 16. Ito po ang sabi ng Panginoon as I read it in the New International Version. Okay na tayo, Glenn? Mark chapter 10, verse 13. Sige, basahin ko na lang po sa Tagalog version na ngayon. Mark chapter 10, verse 13 to 16. Ganito po ang wika ng Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin, ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito, sinabi sa kanila, pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagkakarihan niya. At ginalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Makakaupo na po tayong lahat. Wow. So, welcome again, Shanti, and welcome again to her parents, Michael and Betsy. Sa mga ninong at ninang natin, mga ninong, pakitaas nga ho yung mga kamay ng mga ninong natin. Very good. Parang hirap na hirap kayo sa atin. Pakitaas naman ng ano. Talagang proud ninong, proud ninong. Yeah, very good. Mga ninangs natin, nandito ba yung nagkagandahang mga ninang natin? Wow naman. Dalaga pa ba yan? Sige, kinaklaro ko lang po. Kinaklaro lang natin. No? So, mga kapatid, bago tayo tumuhay pa sa ilang mga bahagi ng programa, naniniwala ako na hindi lang ito isang special na panalangin at pagdarasal natin para kay Ashanti. No? Pagkamat merong purpose, bakit ito natin ginagawa? And what's the main purpose? Why we do this kind of celebration, this religious celebration? Ang tawag natin dito is a child dedication ceremony. No? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi magagawa natin ito para kay Ashanti. Dahil naniniwala tayo na ang paglaki ng batang ito ay dapat naaayon sa kalooban ng Panginoon. But before I do that, no, before I start, no, nais ko munang kilalanin yung mga proud lola at lolo ni Ashanti naman. Ron Strong pa yan, tsaka Jacqueline Jose pa yan. Sige nga, please, Ate Brenda and Mr. John Noah, to please stand so that we may recognize you this time. Wow! Salamat mo mga proud lolo at lola ni Ashanti, no? And some of the relatives na naandito ngayon, yung iba parating pa lang ngayon, no? So, ano sinasabi, Glenn? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin patungkol sa mga spiritual? Again, the next slide, please. Ashanti. Bakit natin ito ginagawa? Bakit ba natin siya itatalaga sa Panginoon? Kasi naniniwala tayo dahil si Ashanti ay it's a gift from God. Psalm 127 verse 3, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Kaya nagtatalo nga sa ating bansa ngayon, no? Dahil naalala ko pa si Senator Soto, pinakita niya pa itong picture na to. This is the picture, please. Wow. Ashanti is a gift from God. Di ba? Napaka-cute, no? At alam nyo, kung nakita nyo, nasubaybayan yung presentation kanina, talaga it's really a gift from God. Kasi it's a miracle baby, right? Michael and Betsy. It's really a miracle baby, no? Napaka-palad nito dahil may mga blessings na dumadating na katulad nito. Alam nyo, dahil hindi naman lahat ng ganitong mga bata sinisilang ng mapalad at mabuti. Just remember ang storya nito, no? Nakita nyo itong picture na to at used na to na lately. Next slide, please, Glenn. Naalala nyo ang batang ito na may caption yan? George Francis Di Maano. Naalala niyo yung Gulf Air Flight 154?
Naalala niyo itong story ito? The newborn baby found by cleaners last Sunday in the trash bin of a Gulf airplane, no? Tinapon. No, tinapon ng isang OFW yung kanyang bata, no? At iniwan na lang sa basurahan. Alam naman natin na later on pinangalanan siya George Francis Di Maano. I mean, mapalad si Ashanti dahil meron siyang mga magulang na pwedeng kumalinga sa kanya. But of course, itong gagawin natin na ito ay maniwala kayo, it's a form of an agreement. Meron tayong agreement. In fact, meron tayong certificate na kailangan i-sign. And what are the agreement na dapat nating maunawaan sa gabing ito? This is the agreement. This is Shanti, by the way. Wow, that's a beautiful girl, no? Ano ba si Shanti? Paano ba natin siya, ito yung pasimula, na ano ba ang dapat nating ibigay at pangalagaan para sa kanya? Let's look at these three principles. That's God's agreement. The other principle is this one. It's about parents' agreement. And the last principle is the sponsors' agreement. Okay. We have the parents right now. Andito na ngayon yung mga ninong at ninang natin. May mga agreement tayong gagawin. Especially, dapat natin malaman na ang Diyos, meron ding role on the agreement. Ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa mga bata? Iniiwan na lang ba ito? Tinatapon na lang ba ito? Hindi ba talaga ito pinapahalagahan? No? So pag-usapan muna natin yung first part, the God's agreement. What is God's promise in the agreement for Shanti and for all the children? Kahit para sa ating mga anak, reading from Psalm 103 verse 17 to 18. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. No? Mga kapatid, I believe, lahat tayo sasang-ayon na ang pagpapala ng Panginoon nakalaan na kay Shanti. This is God's agreement. This is God's promise para sa mga bata. Ito talaga yung disenyo ng Diyos para sa mga bata. Kaya nga, against tayo to any abortion, no? Against tayo sa mga parental neglect. No? Ayaw na natin yun. No, bakit? Kasi yung promise ng Diyos para sa mga bata, napakalaki ng pangarap nila. No? Kaya nga, sa presentation natin, nangangarap sana si Betsy na maging model someday? Maging dancer din, kagaya ni Michael? Or maging businesswoman, kagaya ng kanyang lola? Na parang alam nating papalitan na siya. So nakahanda na pala to para ipalit sa kanya. Sorry, John, kasi you have a replacement right now. Is that okay for you? So meron ng kapalit, no? Meron ng kapalit. So may mga pangarap sila para sa kanilang anak. At para sa inyong mga anak, may mga pangarap din kayo, right? Amen ba doon? May mga pangarap ba kayo sa mga pamilya nyo? Amen. Amen. In fact, kaya nga dito kayo kasi gusto nyo magkaroon ng mas mahusay at magandang pangarap ang inyong mga anak na nasa Pilipinas ngayon kung meron man. At sa mga mag-aasawa pa ngayon, at yes, sa mga mag-aasawa pa ngayon, napalunong na. May mga dalaga nga pala talaga dito. Ayan, mga dalaga natin yan. May mga pangarap tayo. Kung kayo walang pangarap sa inyong mga anak o sa ating mga mahal sa buhay, ang Diyos meron. And this is God's agreement. Ano pang gusto ng Panginoon? This one. John chapter 3 verse 16. Tingnan nyo naman yung napakagandang pangarap niya. Hindi lamang para kay Ashanti at para sa lahat. John 3:16. Everybody recite this. Pwede ba natin basahin? Ready, go. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kahit dumating ang pagkakataon ni si Ashanti, magkaliko-liko man ang buhay because of a simple nature na meron siya rin. Kahit magkasala siya, kung darating din ang panahon na si Ashanti, makikilala niya ang Panginoong Jesucristo at mananalig siya, she will be saved. Kung ipapersonalize nga natin, going back to that, Glenn, for God so loved Ashanti, that He gave His only one and only Son for Ashanti, that whosoever believes in Him, whenever Ashanti believes on God, she will not perish, but she will have eternal life. Ang ganda ng promise ng Diyos. Kaya para sa iyo, hindi lang para kay Ashanti, siguro it's a good question to all of us here who is listening right now. Do you have eternal life right now? Yeah, di ba magandang tanong din yon. Do you want to experience eternal life? And if you want to experience eternal life, this is the promise of God. This is God's agreement.
Believe in His Son and you will have eternal life. Again, that's very clear. That's God's agreement. Malinaw na malinaw, may plano ang Diyos para kay Ashanti. Malinaw na malinaw yon dahil mahal ng Diyos ang mga bata, mahal niya ang mga maliliit na sanggol, mahal niya ang mga tao. In fact, binigay niya yung kanyang anak. That's God's agreement. Punta naman tayo sa parents. Michael and Bexy, ito naman ang dapat niyong maging katungkulan kay Ashanti. This will be your role in the agreement after signing all this certificate. Deuteronomy chapter 6 verse 5 and 7. Michael and Bexy, listen carefully as I read these verses. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Grabe, Bexy. Grabe, Michael. Ano daw ang ituturo nyo para sa inyo? This is an agreement. Kaya nyo idinededicate si Ashanti, Michael and Bexy dahil ito ang agreement nyo sa isa't isa. Na si Ashanti ay palalakihin nyo sa salita ng Panginoon na tuturuan. Impress them on your children. Pag-usapan daw lagi kung ikaw ay nakaupo, nasa bahay, naglalakad man sa corniche, o ano man ang ginagawa nyo. Dapat ang pag-uusap tungkol sa Panginoon laging ganon. Alam nyo, may mga frustration ako patungkol lagi dyan. No? Bakit? Kasi naalala nyo yung mga magulang natin kapag magsisimba na o pagsisimba na ang pag-uusapan. Di ba sinasabi ng ating mga parents sa ating mga magulang, o magsimba na kayo, mauna na kayo, at magdasal na kayo sa simbahan. Pero ang mga tatay, nasaan? Sa inuman? Meron ka namin sa inuman. Diba? Ganun, nakaka-frustrate yun. No? Kasi dapat, Michael, inuutusan ka ng Biblia at ang salita ng Panginoon na pangunahan mo si Ashanti sa pagkakilala at pagmamahal sa Diyos. And this is your agreement with the Lord. And this is your role. Kahit nga kami mga teachers minsan, no, pag enrollment na sa school, no, binibigay na pinagkakatiwala na lang sa amin ang kanilang mga anak at ang sasabihin sa amin, i-enroll, magbabayad ng malaki sa amin because we are a private school. Pagkatapos sasabihin sa amin, patalinuhin nyo ang anak ko, ha? Kaya ko ba yun? Kaya ba namin yun? Ibibigay na lang at sasabihin, patalinuhin nyo ang anak ko, no? Hindi ganon. Kasi ang may prime responsibility to teach your children is actually the parents. Wala nang maipapalit sa mga magulang. Kaya mga magulang, unang ituro ang pag-ibig sa Diyos. Unang ituro ang pagmamahal sa Kanya. Because this is the commandment na ibinibigay para sa mga magulang. Kaya nga, para sa inyo, Bexy, nais ko munang itanong ang mga katagang ito bago ako magpatuloy para marinig ko naman ang inyong sagot. Michael and Bexy, ito naman ang atas namin sa inyo at saksi kaming lahat sa gagawin niyong pagsang-ayon. Ang mga bata ay isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos, sa makatuwid sila ay pag-aari ng Diyos. At tayo mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin, at tubugin sila ayon sa kanilang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, Michael and Bexy, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at maisakatuparan ang obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. Michael and Bexy again, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungang ito na gagawin niyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Ashanti ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Okay. Parang wedding lang yun. Sinagot nyo lang na isa. Kayo ba ay nangangako, Michael and Bexy, na magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Ashanti sa isip, sa salita at sa gawa? Sure ka, Michael? Sure ka, Bexy? Okay. Sure daw.
Na darating ang panahon, Michael, sasabihin niya Shanti sa'yo, gusto ko paglaki ko, ang mapapangasawa ko, katulad din ng papa ko. Yeah. Faithful. Gusto ko paglaki ko, gayahin ko si mama ko kasi naglilingkod siya sa Panginoon. Kasi sa isip, sa salita at sa gawa, nakikita yun. At sa huling tanong ko, sa pagkakataong dumating ang panahon, this is very important. Michael and Betsy, paano kung dumating ang pagkakataon, sabihin niya Ashanti sa inyo, gusto kong maglingkod kagaya ni Sister B sa FCC. Papayag ba kayo? Magiging pastora siya, Michael. Nasa kanya yun. Nasa kanya. Susuportahan mo siya, Michael, along the way. Wow. Hindi mo siya pagkakait na siya'y maglilingkod sa simbahan din. Very good. Napakalaman natin. Salamat. At hindi nyo ipinagay dyan. At dahil dyan, tayo naman ay meron isang agreement. So meron na tayong agreement sa Diyos. Meron na tayong agreement sa kanyang mga magulang. Sino na ngayon ang dapat may agreement? Ninong. O, mga ninong at ninang. By the way, for your information, FYI lang ha, 50 po silang lahat. At napakasaya nito. Napakasaya nito, no? Napakasaya nito dahil sila, napili kayo dahil naniniwala kaming napakalalapit nyo sa Panginoon. At napili rin kayo dahil meron kayong malaking katungkulan sa Kanya. Pero hindi ko tingnan nyo yung mga ninong naman natin. Bagamat hindi ko kayang i-flash yan. Glenn, let's look at the screen. Proverbs chapter 22:6 start children off on the way they should go, and even though when they are old, they will not turn from it. Another one, Glenn. Sponsored role in the agreement. Nakita niyo naman, forma pa lang naman. Ilan pa lang yan, ha? Ngayon, nakita ko na yung mga forma ng mga parang mahina ang 300 dirhams na regalo dyan, yun. Tingnan niyo yung mga forma niya, no? Talagang parang 300 dirhams, payat na payat sa mga regalo, no? So, napitilan, parang iniisip daw ilan, magdadagdag tuloy ako. More than that, higit na mas mahalaga ang magagawa niyong assistance para sa mag-asawa kaysa sa regalo niyo. Amen ba doon? Amen. Pero hindi ko naman sinasabing huwag kayong magregalo. Ano din ang sinabi ni Pastor? This is your agreement. This is your agreement. Sponsor. Alam niyo ba ang word na sponsor ay, if you look on the other meaning on the dictionary, ang ibig sabihin ng sponsor ay guarantor. Alam niyo ang guarantor? Alam niyo ba pag nangutang kayo, di ba? Pag nangungutang kayo, meron pa ditong nag-guarantor na? Meron ba na, tapos hindi nagbayad yung nangutang? Bumabalik yung mga sama ng loob natin, no? Alam niyo ba, ang sponsor, ang ibig sabihin ay guarantor? Yung mga pagkakataon na may hindi magagawa si Betsy at si Michael, gagawin niyo yan para mapunan yung kanilang mga pangangailangan. Alam niyo, sa mga unang salita, natuwa ko kay Joshua, nung tumatawag siya kanina. Joshua, ano tawag mo? Kumpare? Kumpare! Kumadre, no? Pwede ba pakitawag mo yung katabi mo, sabi mo, kumadre, kumadre. Pati naman yung katabi mo, kumadre, kumadre. Kumadre, kamusta ang mga babuyan? Parang yaman eh. No? Kasi ang ibig sabihin niyan, but anyway, tingnan natin itong next screen na to. Tingnan natin ito. Ay, sorry. Ayan, compadre at comadre. Alam niyo bang sa English ang tawag dyan ay co-father, co-mother? Alam niyo bang ibig sabihin ng tradisyon na yan sa bansa natin? Betsy, Michael, huwag naman sanang mangyari. Pero alam niyo, baka dumating ang panahon na iwanan niyo si Ashanti sa hindi namin inaasahan. Pero papayag ba kayo mga ninong at ninang na kayo na ang tatayong magulang sa kanya? Amen. Kasi yun ang ibig sabihin, father ka rin eh, mother ka rin, co-parents ka. No, yun ang malalim na ibig sabihin yan. Pag kayo na-imbitahan ng maging ninong at ninang, anong unang pumapasok agad sa isip nyo? Ano wala ka pumapasok sa isip nyo? Gastos. Yung
naman eh, Christmas na agad guys. I mean, more than that, meron kayong malaking tungkulin. Kasi in case na meron hindi gampanan si Michael, kayo ang gagampanan. Kaya tinatawagan ko ang mga ninong at ninang na tumayo sa pagkakataon ito. Please, all the ninong and the ninang na tumayo tayo. Ayan, kitang-kita na ang mga ninong at ninang. Tandaan mo natin maigi yan. Para sa mga ninong at ninang, nais ko rin namang hingin ang pagsang-ayon nyo at saksi ang mga magulang ni Ashanti at ang mga kongregasyon narito ngayon para sa mga ninong at ninang na napili sa gabing ito. Para naman po sa inyong mga napiling ninong at ninang bilang mga pangalawang magulang kay Ashanti, nangangako ba kayong susuporta sa edukasyon? Ay, hindi, wala. Sa mag-asawa, upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Amen. Hello. Amen. Nangangako ba kayong ipapanalangin si Ashanti at maglalaan ng pagkakataong maituro sa kanya ang salita ng Diyos? Amen. Nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita, at sa gawa? Amen. Makakaupo na yung... Sorry, tumayo muna kayo. Para lang naman ma-experience nyo ang maging second mother at second father. Bexy, pwede mo bang ibigay kay Lloyds ngayon yan si Ashanti? Adelaide. Bagamat dalaga pa yan. Kaya nga, pagkatapos yan, inaatasan kita, Lois, na ibigay mo yan kay Glenn ngayon. Dahil sinabi mo, Brother Alex, pwede ba picture? Pwede ba picture na yan? Pwede ba picture na yan? Pwede ba picture na? Kahit hawak man lamang, ano? Karga mo sa Adelaide. Sige. Hawak lang for picture taking purpose lang. Ayan. Wow. Sige, Lloyd, pakibalik na. Yung iba, gawin nyo na lang mamaya. Lloyd, wag mo nang alihin niya. Balik ko. Baby, Adelaide, stay my baby. Ayan. Bakit ko pinapakarga sa inyo yan? Just a grip na anak nyo rin yan. Kasi kumpadre, garantor kayo. Pag hindi nakabayad ng utang si Bessie at si Michael, sa credit loan nila, maghahati-hati tayo lahat. Hindi ganun ibig sabihin doon. Hindi ganun. Ibig sabihin, kaisa nila kayo sa pagpapalaki kay Shanti. Amen. At sabi nga nung malalim na tradisyon natin, ayaw man natin mangyari, pero kung mawawala man si Michael at si Bessie, kayo ang sasalunod. Kasi bakit? Kumpadre at kumari kayo. Kumpadre at kumari kayo. Nakakaupo na yung mga ninang at ninang natin. Tinatawagan ko naman para sa mga kongregasyon narito ngayon. May I request again Ate Brenda and John to please stand. Ayan. Pwede ba natin palakpakan itong Si Brenda and John, are you willing to support Ashanti? Yes. Financially. to support her on her spiritual journey and on her love for the Lord. Are you willing to do that? Lola at Lolo. Maraming salamat. They are very loving grandfather and grandmother. Makakapo na kayo. Para sa mga kongregasyon natin ngayon, meron din kayong malaking bahagi kasi kayo ang witness namin sa okasyong nangyaring ito. Mga kapatid sa Panginoon, bago natin ipanalangin ang batang si Ashanti, nais ko munang hilingan si Bessie at si Michael na magbigay ng kaunting patotoo at pananalita para sa kanilang anak na ito, na si Ashanti. Una-una nagpapasalamat po kami kay Lord dahil si Ashanti nga po yung pinaka-gift and blessing sa aming mag-asawa. Unexpected po yung pagdating niya. Talagang God works in His mysterious ways. Talagang hindi namin nakalain na magkakabili. Ako, especially ako, hindi ko akalain na magkakabili pa kami dalawa. Pero si Ashanti, si Lord na nagpatibay ng relasyon namin, pero dinagdag niya si Ashanti para magtibay pa ito. To God be the glory.
Ganun din po sa talagang si President din po kasi sa pinagdaanan po namin yung napanood natin yung video na meron din kami binigay si Lord na nagkabiti pa rin kami ng ikamusikado. Maraming salamat po. Thank you. Recalling all the ninongs and the ninangs na pumunta po sa unahan at tayo'y lumibot sa pamilyang ito at atin po ipatong ang ating mga kamay upang ipadalangin at pagpalain ang batang ito. I'll be also requesting all the congregations to please pray with us for Ashanti. Tawagin ko yung mga ninong at ninang, please. Sama-sama na po tayo dito. Magkasahin na po natin ang ating Ninong. Ayan, okay mga ninong. Tara dito kayo sa palibot natin.